Hi guys! Kamusta kayo? So mag-isa lang ako ngayon. Wala si Ate Ida, nasa trabaho. Unang-una maraming salamat po sa nagpa-follow sa amin, nagsasubscribe sa amin. Pero gaya ng laging pinapaalala namin sa inyo viewers, follow us, but you should follow first Jesus Christ. May nabasa kasi ako sa news about sa pagsali ng Bible. Ito naman, reaction ko lang or opinion ko bilang sabi doon, yung headings, a Taglish version of the Bible. Sabi doon, in an effort to bring the Word of God closer to millennials, the Philippine Bible Society is releasing a Taglish version of the Bible. And it's called New Testament Pinoy version or Pinoy NT Bible. So, ano ibig sabihin nun? Bakit siya sinabing Pinoy version, of course Tagalog, or bakit sinabing millennials at mapapalapit sa mga millennials? Kasi binago nila yung mga salita, mas maiintindihan mo kaagad. Ang sample dito, like, gusto niyo maging slaves ulit. Sabi doon, meron din sa mga members ng church sa Galatia, si Paul to, yun, nakataglish siya, yung parang inayon niya sa mga salita ngayon ng so, bakit kaya naisipan ng grupo na to na baguhin o isalin sa ganung na millennial style? So, kasi diba, one of the reasons ng mga tao, ako, nung bago ako maging talagang Christians or followers ni Jesus Christ, nahihirapan akong intindihin yung Bible. Kasi lahat ng word doon napakalalim. Every word, ang lalim. Mapa-Tagalog, mapa-English. Napakalalim. Na hindi mo siya maiintindihan. Yung tipong, ano ba itong binabasa mo? Babasa ka, hindi mo naman naiintindihan. Bata pa ako kasi may Bible study na sa bahay. Sinubukan kong magbasa ng Tagalog. Mahirap talaga siyang intindihin. As in, meron pa nga doon na, ang sabi niya, hanggat ang isang tao daw ay hindi muling isinisilang, hindi siya makakapasok sa langit. So, naisip ko, paano naman mangyayari yun? Na isisilang ulit ako, diba? Paano siya mangyayaring ganun? So, parang, sabi ko, ang hirap naman ng requirements ng Panginoon para makapasok sa langit. So, yun yung, isa sa mga, mahihirapan ka talagang intindihin. Tapos, yung feeling na, pakiramdam mo yung mga salita sobrang iba, yung pakiramdam mo yung mga grammars, kahit sa English, may na-encounter ako yung grammars, feeling ko mali yung grammars niya, pero hindi talaga siya mali. Yung feeling mo, useless yung mga sentences, yung mga sinasabi doon, na parang wala naman, ano bang ibig sabihin ng ganun. Pero marami talaga siyang ibig sabihin nun. Meron pa yung, si Jesus Christ, yung mga teachings niya, mahilig siyang gumamit ng parables. Kung babasahin mo lang siya at hindi mo himay-himayin yung parable, hindi mo talaga maiintindihan kung ano yung ibig niya sabihin, ang gusto niyang ipasabi o gusto niyang iparating sa'yo. Bakit nga ba gusto ng millennials ng grupo na yun, yung point nila or yung gusto nilang mangyari, okay naman kasi mas maraming ang makakaintindi, mas in my opinion na bilang Christian, hindi ko siya gusto na isalin sa ganun. Nung una, marami nang pagsalin-salin yung nangyari sa Biblia, diba? Pero, ganun pa man, kahit sinalin siya sa Tagalog, sa English, pero isinalin siya, based pa rin sa kung gaano siya kalalim na salita. Pero ang gusto kasing gawin nito, dito sa millennial, diba? Gagawin yung Taglish, tapos gagawin niya pa na yung as in, maiintindihan mo na talaga gagamit sila ng word na sobrang maiintindihan ng tao. Hindi ko siya gusto na isalin sa ganon. Si Lord, may reason siya kung bakit ang pagkakagawa ng Biblia ay ganon. Ang gusto niya na parang lahat ng nasa Biblia ay maiintindihan lang ng ganon-ganon or basta-basta or ganon kabilis ng tao. Alam niya na may mga taong nahihirapan intindihin kung ganito ang pagkakasulat sa Biblia. At ginawa niya pa rin na ganun ang pagkakasulat ng Biblia. So, pinakaunang-una pa lang, ibig sabihin ba ayaw niya na ayaw niyang maintindihan ng mga tao yung gusto niyang sabihin or ipaabot? Hindi, no? Kasi ang mga followers, binibigyan ni Lord ng wisdom, binibigyan niya ng talino kung paano maintindihan ng mga salita niya. So, ito, naging tanong ko rin ito noon na bakit kailangan, Lord,
na ganun yung pagkakasulat ng Biblia. Yun yung tanong ko noon. Pero syempre si search or sa paghanap po ng sagot sa tanong ko, syempre pinagdadasal din natin yan. Kung may mga tanong ka, pagdasal mo kay Lord para mag-guide ka sa mga sagot. So pinagdasal ko din yan, no? And kung ikaw ay isang totoong followers, ididig mo yung parables na yun na sinasabi ng Panginoon, kung ano yung ibig niyang sabihin. So yun, kunwari sa Matthew 22, no? Sa Matthew 22, kung babasahin mo siya, meron din doon na parable na yung king nagbigay siya ng wedding feast, tapos nakalagay doon, all are invited but few are chosen. May mga ibig sabihin yun. So yun nga, hindi ko na itatakel yun kung ano, pero ang sinasabi ko lang dito, sa paggamit ni Lord ng mga parables, yung sobrang hindi mo maintindihan yung mga salita na ginagamit niya or yung mga word, gusto ni Lord na idig mo. Kasi doon niya makikita na sincere ka. So, may nabasa akong account niya, sabi niya, my question before, why God needs to put His teaching as parable, how people will understand, how about those people that did not went to school, is this for believers only, mga ganun. Sabi niya, as God reveals to me His reason, I understand that He is doing that to separate the true follower from those people that is not really following Him. Gusto ni Lord i-separate yung mga true followers niya sa mga hindi naman talagang totoong nagfa-follow sa Kanya. Sa end of the world, sa muli niyang pagdadating, isasama niya yung mga naniniwala sa Kanya, yung totoo talaga na nagpa-follow sa Kanya. So kung sabi niya, paano naman yung mga unbelievers, paano naman yung mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagbasa. So kaya nga mayroon tayong mga disciples na may mga followers na totoong sumusunod sa Kanya, parang i-spread yung tunay na salvation na kailangan ng tao. Kaya nga may disciples. Kaya nga ipinapadala sila. So, si Lord din yung siya rin yung gumagawa nung way or pumipili kung sino yung ipapadala sa'yo. Kung sino yung ibibigay sa'yo para mas lalo mong maintindihan yung word niya. So, totoo lang, ang daming mga hindi nakapag-aral, ang daming mga walang tinapos, ang daming mga tao na hindi naman magaling magsalita. Katulad ko, may mga tao na hindi naman magaling magsalita ng English, ng Tagalog, pero because they are true followers of God, no? Si Lord mismo yung nagsasalita sa kanila. Parang mouthpiece lang sila. Sila lang yung ginamit. And kapag kasi yung Biblia ay hindi natin ganun talaga naiintindihan, syempre ang gagawin natin, magpipray tayo kay Lord, magme-meditate tayo, at hihingi tayo sa Kanya ng guidance, ng knowledge, para maintindihan natin yung salita ng Panginoon or yung sinasabi sa Bible. So, isang way yun para kausapin mo din yung Panginoon, makausap natin. Kaya, ikaw, gusto mo ba na maiwan dito na ma-separate ka sa mga true followers at hindi naman talaga followers? Sabi niya, because there are some people that if they cannot understand what they are reading, they will stop from reading it. They will find it boring. Unlike to those who truly believe Jesus and seek His word, seek the truth, they will amaze. They want more, like they cannot contain their feelings because of the truth they found. So, alam mo yung pag nagbasa ka, dire-diretso ko na hindi mo makontain na parang wow, ganito pala, ganito talaga. Ay, si Lord, ito pala siya. Yung additional, no, sabi ni Zeyong, siya yung writer nagsabi nun. We both come up with the same question, why the Lord Jesus is using parables when He teach. Pinakita ni Lord sa kanya yung sagot from the Bible. Makikita ngayon sa Matthew chapter 13, verse 10 to 16. So, ito na, babasahin ko. Sabi sa Matthew chapter 13, 10, 16, and the disciples, yun yung mga tagasunod niya, came and said to Him, why do you speak to them in parables?
Then Jesus answered. He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Then the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. So, diba? So, kung parang di mo siyang maiintindihan, pero Jesus said, all of those who love the truth actively sought for the Lord Jesus, so that they attain enlightenment and guidance from the Holy Spirit and understood the meaning of the parables. However, those who did not love the truth, but only asked for grace and blessings, did not initiatively seek the meanings of the word, so they never understand the truth. Matthew 13:10 to 16. So, ito tayo. Sabi niya, at nagsilapit ang mga alagad, kasi tingnan mo, diba, malalim, at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sinumang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sinumang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila mga kakaunawa. Sa 14, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kailangang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik-loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat mga kakakita, at ang inyong mga tainga sapagkat mga kakarinig. So, yun. Kung gusto mo siyang i-follow, kung gusto mo siyang kilalanin, kung gusto mong mapasama sa balang araw sa kanyang kaharian, tumawag ka lang, no? Sabi ka lang sa kanya, wala ka mong pinag-aralan, di ka man nakakapabasa, di mo man naiintindihan yung mga sinasabi, may someone na ipapadala ang Panginoon sa'yo. At yung mga Christians, mga churches, kaya nandyan sila para tulungan ka na ipaintindi sa'yo. At kapag naintindihan mo na, magagamit ka na. Ikaw naman yung magpapaintindi sa kanila. Magiging daluyan ka ng mga blessings. Ikaw yung magiging vessels. Kaya nga sabi nga vessels, kasi one day, ikaw yung gagamitin ng Panginoon para magpaintindi sa kanila. Para ma-receive nila yung salvations. Yun. So, maraming salamat. And again, ito ay opinion ko bilang Christians. And so, yun po. And, lagi pa nating tandaan,
Huwag tayong ito sa pagdadasal. Kasi ito yung communication natin sa Panginoon. Akala mo hindi ka niya sinasagot. Akala mo salta ka lang ng salita kasi wala kang naririnig na boses or nakikita na sumasagot sa'yo. Pero naririnig ka niya, sinasagot ka niya. I-open mo lang yung ears mo para sa voice niya, yung mga mata mo. Marami siyang way or paraan kung paano kanya sinasagot. Yung mga desires mo, yung gusto mo. And, isa sa mga favorite verses ko, isa-share ko sa inyo yung Exodus 14:14. While you keep silent, God is fighting for you. And yung Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? So, kapatid, huwag kang matakot. God bless and do everything to God be the glory. Thank you.